Well, unang-una, no, thank you sa programa. No. Siyempre, nasasaktan kami dahil ito na naman, umaasa kaming magro-rollback. Kaso nga lang, last week tumaas ng 2 piso, tapos ito na naman. So, malaking bagay po pag tumataas itong crudo natin. So, masakit para sa amin. Kaya hindi na namin maintindihan itong gobyerno natin dahil yung nire-request namin na increase ng pamasahe, hanggang ngayon hindi pa ina-approvean, kaya mabigat po para sa amin ito. Yes po. And of course, yung pong request po ninyo na pagkaroon po ng fuel cap na price ay hanggang sa ngayon nakatanggap pa rin din, sir. Wala pa rin. So, ang panawagan natin is nasa magkaroon kami ng price cap ng at least 55 pesos. At yun nga, hindi pa nasunod yun. Tapos yung request natin sa pagsuspindi sa excise tax, ginawa naman nila pero hindi naman sa crudo, hindi naman sa diesel. So mabigat na para sa amin. At anyway, ang tanging pag-asa na lang namin kung ma-approvean yung piso lang na request natin, tapos yung 10 pesos na discount sa crudo na pinapatupad ngayon ng LTFRB. Oh yes, sir. Sir, yung pong mismong bilanggit po ninyo, no, na every time po na may mga ganito pangyayari, tayo po request ng request, pero parang hinahayaan na let the time days to subside po yung mga issue hanggang sa mawalan na po ito at magbalik normal ang sitwasyon. Pero nung panahon po natin nahihirapan, wala pong naibibigay po na tulong ang ating gobyerno mula mismo sa DOTR or LTFRB sa inyo po, Sir Bernard. Kaya nga po, so kaya nga kami ay gusto namin mangyari na yung price cap na 55, tapos tanggalin na yung mga service contracting. Tanggalin na yung mga ayuda, direktang ibigay na lang sa mga driver natin through discount sa gasolinahan. Una, yung service contracting kasi, hindi naman lahat napagbigyan dyan. Ang talagang napagbigyan dyan yung mga modernized unit. Parehas lang naman kami gumagamit ng diesel. So isa yun na mabigat sa mga kasama kong nasa traditional pa hanggang ngayon. Bakit ang LTFRB nagbigay nga ng service contracting, malaki-laki yun at selected lamang. So medyo unfair yung nangyaring ganyan. Tapos ito na naman nga, tumaas na naman itong crudo natin. So hindi namin alam kung saan na kami pupunta nito. So malay natin next week baka tataas na naman, pero kung makikita natin parang normal na yung nangyayari sa Middle East. Kaya bakit kami nagtataka, bakit hanggang ngayon patuloy yung pagtaas ng crudo natin. Opo. Sir Bernard, ibig sabihin po na para po sa inyo, wala rin pong silbi po yung service contracting kasi lalo na po, sabi nga po ninyo, selected po sa mga modernized jeepney lamang po na ibigay po ito at wala mismo sa ating mga traditional jeepney po, sir. Tama po kaya, no? Dito sa, hindi ko alam pero dito sa Pangasinan, walang naka-avail na traditional jeepney. So karamihan modernized, meron nga modernized dyan, more than 30 units pero nabigyan lahat. So, paano naman kami, di ba? So, yun ang malaking question na pinag-uusapan namin, kaming mga traditional jeepney. Kung tutuusin kasi, mas marami pa ang traditional na umiikot dito sa probinsya nating Pangasinan, lalo na sa ating syudad ng Dagupan. Kaya sana, napakinggan din kami kung magkakaroon ng pagkakataon uli na mayroong ganitong programa ng government, huwag naman kaming itsapwera. Sama din kami. Sir, ano po ba naging basihan po nila? Dahil sabi nga po ninyo, mahirap intindihin dahil sila po ay modernized na, kayo ay andyan po, pareho lang man po, nabilanggit nga ninyo na namamasada at pareho lamang po yung presyo po nilalagay po sa inyo pong mga sasakyan, sa inyo pong mga jeep. Ano po bang naging explanation po sa inyo, sir, ng LTFRB, ng DOTR, dahil po hindi po nabigyan po ang mga traditional jeepney? Wala naman explanation sa amin ng LTFRB. Subalit sa tingin ko kasi dahil yun nga, halos 3 months na may problema tayo sa diesel, siyempre sila, naghuhulog sila ng monthly amortization sa mga loans nila, sa mga modernized vehicle. Kaya sa tingin ko yun ang dahilan. So, naiintindihan naman natin yan. Kasi alam ko naman na malaki rin yung kanilang binabayaran monthly. Subalit, yung hindi kami isasama kahit man lang 10 araw, or 5 araw, parang
na ano kami tuloy parang hindi ko maintindihan. Para kaming hindi pinapakinggan ng gobyerno pag ganyan. Opo. At binanggit niyo, sir, noong last na interview po natin na meron pong fuel subsidy na kapalit po nito. At nakakatiyak po ba tayo, sir, na kasama rin po tayo po sa fuel subsidy na ibibigay na ito po ay para kapalit po ng service contracting program? Meron tayong fuel subsidy na binigay. Tapos sa driver meron silang 5,000 na natanggap na galing sa DSWD, tapos mayroong 1,500 from LTFRB, yun yung para sa fuel subsidy. So bali lahat ang natanggap ng driver is 6,500. So far sa mga operator, wala pa kaming natatanggap hanggang ngayon. Okay.